Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, itong video na to is about to sa age gap tsaka dun sa hiwalayan ni Maris Racal tsaka ni Rico Blanco. So, pag-usapan nga natin yan. Hindi tayo magja-jump sa conclusion kasi hindi naman talaga natin alam talaga yung totaling nangyari. Pero dahil sa enlightened mind at black pill perspective is napakadali lang talaga i-analyze na ito. Kasi nga, kitang-kita naman talaga nangyayari na lahat talaga ay nagbabago. Wala naman talagang permanente sa mundo. Ganon din yung priorities ng bawat tao, tsaka desisyon ng tao, tsaka mga pinipili nilang mga experiences. So, hindi na rin bago to. Lalo na, hindi mo rin pwedeng masisi yung age gap. Siguro pwede rin siguro dahil, pero hindi kasi babae picker. Alam naman niya na yun in the first place na matanda na si Rico eh. Pero, yun nga, si Rico naman is dahil gusto siya ng babae, trinay niya lang talaga yung shot niya. So, basically, dahil nga nasa relasyon is parasitic din talaga yan. Opportunity lang talaga. Kasi si Rico Blanco, crush talaga ni Maris Racal yan. Tapos, so parang nilagay niya yan sa bucket list niya rin. So si Rico Blanco nananahimik ang buhay. Dahil, alam ko producer siya eh. Yun lang yung ginagawa niya. Tapos, dahil nga gumawa ng move yung babae is nakakita lang na opportunity yung nananahimik na tao. So, parang ganun lang din talaga. Napaka-predictable talaga. Noon, nag-work sila kasi nga hanggat yung babae talaga cooperative tsaka game pa sa lahat. Dahil siya picker eh, 'di ba? So talagang mag-work at mag-work 'yun. Usually kasi nangyayari is familiarity. Nagkakaroon ng boringan. Lalo na pag matagal na yung relasyon, 'di ba? Ganun kasi nangyayari usually. Lalo na sa babaeng side. Kasi naranasan ko rin ganyan eh na nasa LTR. Parang yung 6 years nga, 'di ba? So, ganun nga, yung babae talaga unang bibitaw lalo na pagka wala kayong anak, walang nagbabind. Or kasal, hindi kasal. Para sa edad ni Rico Blanco, out of the picture na rin yung kasal tsaka mag-anak dahil nga sa edad niya. Siyempre kung black pill yung utak nun, isipin niya, ayaw niya naman mag-anak na hindi niya masusuportahan na matagal yung bata dahil mawawala siya na mauna, di ba? Dahil nga, biruin mo yung age gap nila mataas din talaga. Pero, yun lang talaga eh, nagbabago lang talaga ng priority yung ano. Tapos yung edad rin ni Maris Racal, malamang 23, 20 lang siya nun. 5 years daw eh. 26 na si Maris Racal ngayon. So, 5 years. So, 21 siya noon. So, same lang din yan sa mga na-attract kong babae na 21, 22, ganyan, 23. Is, hindi pa sila serious dyan. Parang, kilig moments at factor lang na na-attract sila dun dahil yun yung crush nila noong childhood eh. So, parang, ang nangyari lang talaga doon is parang, hindi serious. Tsaka parang kilig-kilig. Kasi nga dun nakabase. Pero, kalkulado rin yun. Although na alam niya na matanda si Rico. Pero, stable naman din naman yung tao nga eh. Diba? Hindi naman papatulan yung pogi kung bum lang talaga siya. Eh, syempre, meron din pang backup yun na financial security which is pang long term. Yun naman talaga yung long term relationship. Ako ba, bakit ba ako may na-attract na 22 anyos? Alam ko naman yun, na itsura ko pa rin yung habol nila, genetic, kasi nga sub 5 sila, pero alam ko rin na
second factor yung status, which is yung survival na financial security. Kung pumalya man yung kung ano mangyari, kung ano mga mabuntis, ganyan, which is maliit yung chance. So, napaka-predictable lang. Age factor ni Maris, tapos yung priority ni Rico. So, nandun na yung age ng epiphany ni Maris Racal at nagsawa na rin siya na bore. Ganon. So, parang usually ganon nangyayari sa babaeng side na sila talaga yung umiwas. Pinatunayan na rin ni Bugoy na kuy-kuy yan na mabilis talaga mabore yung babae. Lalo na pagka-stable. Ganon din naman yung lalaki. Actually, pareho lang talaga. Pero, yun nga, sa babaeng side kasi dahil sila picker, ibig sabihin na talagang yung lalaki is talagang wala naman din talaga magagawa sa relasyon din talaga lalo na sa long term. Kaya nga napaisip-isip na ako na doon na lang talaga ako doon sa mga babae na down sa plano mo. Yung sa plano mo, which is yun yung talaga yung ginawa ni Rico Blanco, down sa plano niya. So yung program niya yung ina-adapt ng babae kasi gusto siya ng babae. So, mas maganda ganun na lang din. Tsaka focus ka talaga sa survival mo. Pumera ka rin talaga. Kasi wala kang aasahan talaga kahit kapamilya mo, kaibigan, karelasyon, or ano pa man yan is magpe-fail at magpe-fail talaga. Lahat ng relasyon nagpe-fail talaga yan. Kahit sabi mong kaduluduluhan. Kasi yung iba nga long term hanggang pagtanda, pakikisama na lang talaga yun dahil nga gusto nila may kasama sila. Although, may equal exchange naman na value dahil kuwari isa man magkasakit sa kanila, may mag-aalaga or sabihin nating support lang emotionally. Mga ganun lang mangyayari which is predictable. Yun lang naman yung mga factor na mangyayari pag old age na magkakasakit yung isa. Tapos yung isang matitira is emotional support na lang or companionship na dalaw-dalaw. Kasi yung alaga, sinasabi nila alaga. Paano maalagaan yan pareho na kayo matanda. Okay lang sana kung 30 years yung agwat. So yung mag-aalaga is out of the picture na yan kung onti lang yung age gap nyo. Na matanda na rin yung malamang mag-aalaga niyan is yung nurse pa rin dun sa hospital or sa rest home kung nasa western country ka man. So, napaka-predictable talaga ng ng relasyon talaga. Codependency lang talaga yan for companionship tsaka long-term survival lang din talaga. Na Pero sa factor nila, dahil nga pareho naman silang artista, may pera is parang fantasy na lang yan na relasyon for the sake na kilig-kilig na lang. Pero yung kay Rico is tama yung ginawa niya. Nag-stick na lang talaga siya sa goal niya talaga. Yung goal niya na pumera na lang talaga. Kasi ganun din talaga wala ka naman talaga aasahan dito. Sarili mo lang talaga. Yun din yung purpose ko kaya ako nag-abroad dito Kasi sinisecure ko nga Yun nga yung sinabi ko sa inyo nag-goal to death, diba? Nag-iisip kayo ng long term yung isipin mo, baka tumanda ka. Baka lang pag hindi ka namatay na maaga, baka tumanda ka. Baka magkasakit ka dyan ng hindi inaasahan. Kung may parents ka, baka isa sa mga parents mo magkasakit. Which is sure talaga na magkakasakit dahil yung katawan ng tao talaga is destined talaga yan na mag-fail at mamatay. So, ang oras lang inaantay. So, pag na-blackpill yung utak mo, alam mo yung destination na dun talaga pupunta lahat. So, dun nakapattern yung mga choices mo, tsaka yung mga decision making mo. Which is, at the end of the day, is a survival pa rin naman talaga. Kaya, yan lang yung mapapayo sa inyo. Actually, hindi naman siya payo parang insight lang na survival mo pa rin talaga yung pinaka-priority at the end of the day. Kasi nga, yung mga tao, wala talagang permanente sa mundo. Dumadating lang yan at umaalis. Dumadating, umaalis.
Ganun lang yan, paulit-ulit. Kaibigan, mag-iiba ng priority. Kahit yung kaibigan mo nung high school, close na close kayo. Once na magkapamilya isa sa inyo, limitado na rin yung mga bonding nyo. Ganun din talaga. So, yan yung sa Blackpill perspective yung relasyon nila na kay Maris Racal tsaka Rico Blanco. Wala naman din dapat sisihin. I'm sure si Rico Blanco, matured na tao naman din yun. Alam naman niya yan na dun din talaga papunta. Kaya nanindigan siya sa desisyon niya na ayaw niya mag-anak at ayaw niya magpakasal. Kasi ang tao talaga ay nagbabago. Nagbabago. Lalo na yung babae, picker kasi siya eh. Nagbabago yan. Nagbabago talaga yung tao. Hindi lang to sa opposite gender kahit nga yung kapamilya mo, pwede ka ibenta niyan. Dahil sinabi ko na rin sa inyo yan noon last time na oo nga, kasama mo sila sa bahay everyday, pero sarili pa rin talaga nilang kapakanan iisipin nila, which is yung survival din talaga nila. Kasi illusion yung relationship kasi pareho lang kayong isang living organism na nagfa-function for survival at procreation. So, bawat isa sa atin is yun lang talaga ang program. So, magkagipitan man, syempre, ang default program talaga ang mangingibabaw, which is yung ego talaga ng tao na nakawired sa survival at procreation. Isasalba at isasalba pa rin talaga nila yung sarili nila. So, yung sa side ni Maris Racal, ganun lang talaga yun. Selfishness motives. Kasi nga, bawat individual ay sariling kapakanan lang talaga nila iniisip nila. So, yung relasyon, kaya kung ako sa inyo, pag nakipagrelasyon kayo, open lang talaga kayo na alam nyo talaga na magfe-fail at magfe-fail talaga lahat ng relasyon. Oras lang talaga inaantay. Kaya yung sinasabi nila panghabang buhay, illusion yan dahil um, any sitwasyon lang, kahit anong sitwasyon lang na hindi maganda is talagang meron talagang mangyayari na isa't isa pa lang talaga dyan ay uunahin yung pang sarili nilang kapakanan. Kagaya dito, di ba? Bata pa si Maris Racal, ang laki ng age difference nila. Iba ng priority. Plus, si Rico, ayaw niya magpakasal tsaka mag-anak. Si Maris Racal naman din, nandun siya sa explorative stage. Tapos, parang bucket list niya lang siguro yan Kasi ni-experience ko na rin yan Bakit, tinatanong ko rin sarili ko, bakit may mga 22 anyos na papatol sa isang 38 na lalaki, di ba? Tapos may kipag-ons pa. Di ba? Bucket list lang din nila yun. Tapos pagka i-sex mo sila, nakahiga lang sila. Ibig sabihin, ginagamit ka lang din talaga for sexual pleasure. May intindihan to ng mga nakaka-experience ng mga ons. So, bawat lalaki at babae may mga gusto yan ma-experience. Tsaka, kung ano lang yung opportunity na dadapo sa kanila, is talagang kukunin nila. Talaga. Ganun lang din naman talaga yan So, napaka-predictable talaga ng mga nangyayari dahil sa black pill lens na ang relasyon ay parasitical at pang survival din at the end of the day. Pang sariling kapakanan. Kagaya nga na sinabi ko, although secure na yung survival nila dahil pareho naman sila mayaman, pero syempre, may isip na rin ni Maris Racal, natanda na siya. So, parang pag nagkasakit siya, ako yung ganun din yung kay Jam Alam mo yung nangyari kay Jam? Although supportive yung babae, pero may hospital naman din. Hindi naman din talaga mag-aalaga yung babae rin talaga Yung Jamil ba yun? Jamil. Parang ganun, di ba? Tapos, nung namatay yung
Jamil Forever, yun yung kataga nila eh. Tapos, yung namatay yung lalaki, nakahanap rin ng bago yung babae. Tapos, nagkaroon pa ng anak doon sa bagong lalaki. Tapos, parang ngayon ata single mom na yung babae. Dahil hindi rin nag-work yung relasyon. So, yung relasyon talaga is nagfe-fail at nagfe-fail din talaga yan. Kasi nga, bawat individual na species, which is ikaw at ako, o lahat ng nabubuhay dito is pansariling kapakanan lang din talaga yung inaatupag nila. So, yung kay Maris Racal, di na bago rin yan. Di na bago yung issue na yan. Actually, lahat nga ng mga hiwalayan, third party, yung mga hiwalayan na yan is hindi na bago yan. Mostly naman talaga dun mag-e-end up eh. Maghihiwalay. Although sa nauuso na lang din ngayon yan dahil nga maraming opportunities na kasi yung mga tao. Tsaka, yung ibang mga babae is nagsishare-share din ng info yan dahil sila picked, di ba? Yung fear of missing out na tinatawag natin. Sa mga ninuno kasi natin, hindi talaga makikipaghiwalay yung babae kasi doon nakasalalay yung survival nila hanggang pagtanda eh. Talagang beta box at beta box pa rin talaga sila. Ngayon kasi, kaya nauuso yung hiwalayan kasi yung babae talaga hindi na talaga didepende sa survival talaga. Nagtatrabaho na sila eh. Lalo na yan, prime age yung babae, di ba si Maris Rahal. Malakas pa kumita. So, para magto-27 na siya ata ngayon eh. Para sa perspective ko, parang wrong move yun. Pero, kahit na may papatol pa rin sa kanya kasi maganda naman siya eh. Meron pa rin at meron pa rin simp na talagang papatol sa kanya. Which is alam niya rin yun. Alam niya rin yun talaga. Kasi nakikita niya rin yan sa kapwa-artista niya eh. Malamang nag-uusap din yun ng kapwa-artista, di ba? Na ganun yung strategy nila. So, yung mga information, yung mating strategy, hindi na bago lahat yan. Kumakalat na yan lahat dahil sa information age. May internet na tayo. Na ano. Meron nga akong katrabaho, babae, nanonood ng Andrew Tate eh. Di ba? Katrabaho kong puti. Sasabihin nyo, hindi alam ng babae na nangyayari. Sila nga may advantage dahil wala na talagang game. Lahat na ng pick-up lines mo, gas-gas na yan. Lahat ng panguto mo, gas-gas na rin yan. Lahat ng panlilibre mo, hindi na bago yan. May nanlibre na sa kanya. Mga date-date, wala na yan. Hindi na. Kaya mas maganda, direct approach na lang talaga. Sa akin, gumana. O dun sa isa nag-comment, gumana. Actually, dati ko pa ginagawa yan, talagang gumagana yan. Yung sinasabi kong 3 strikes rule na sinasabi ko. Na ano, gagana talaga yan dahil, syempre, tsaka mas attractive pala yun. Kasi tinanong ko nga yung ano eh, itong naka-ons ko, di ba? Sabi, gusto niya raw yung ganun na honest. Naiinis daw sila sa mga sinungaling. Kasi tawag sa sinungaling pump and dump eh. Nakakainis talaga yun. Kahit kayong lalaki, di ba? Naiinis kayo pag pinapaasa kayo, dinidate-date nyo yung babae, tapos di naman kayo bibigyan ng SEX, di ba? Naiinis din kayo, both gender to, hindi lang naman babae. Yung, may side kasi yung red pill na women hater kasi hindi kasi nila alam talaga yung game about lookism. Kung alam nila yung game sa lookism is, wala talagang game. Oo nga, yung matikas. Putya, ako nga, hindi nga ako nagsasalita. Hindi rin ako gaano matikas. Nakakuha pa rin ako. Wala namang game-game yan eh. Wala yan sa game-game na ano. Oo nga, matikas ka. Tangina. Matikas ka na lalaki. Pwede mo akong bugbugin. Actually, may pulis naman dyan eh. Kung bubugbugin mo ako, dapat papatayin mo ako. Kung hindi mo magawa yun, bahala ka ma. Kukulong ka lang sa bilangguan. Tsaka matatalino na tao ngayon. Wala na rin gaano mga aggressive na mga lalaki kasi nga, kung one call lang kayo, yung mga nagtatagmax dyan, yung mga mayayabang, one phone call lang kayo, pulis na, pulis na talaga yung aatupag sa inyo.
Pero yun nga, kailangan mo pa rin mag-exercise para kung mapalabang ka rin talaga. Siyempre, hindi mo bibigay na madali yun, di ba? Magbigay ka naman kahit papanong resistance, di ba? Parang, so yun nga, mabalik tayo dyan sa usapan na yan. So, lahat ng relasyon, lalo na sa bagong henerasyon talaga ngayon is mabilis na magsawa talaga, hindi na gaano tatagal yan. Lalo na mga babae, ang daming option. Kahit kupas na talaga sila, nakikipag-ons na lang yan, nagpo-pro, tapos meron pa rin nakikipag-live-in. Marami na nga rin babae na na papatol sa mga matatandang lalaki na may bahay. Na looking for, matitirahan. Tapos yung mga simp na may sariling bahay, tangina. Present, lahat nagsi-commentan. Ganun ka-easy ngayon maging babae. Talagang easy work talaga sila, di ba? May advantage lang dito yung mga lalaki na pogi talaga tsaka may fuckable na katawan kasi nakukuha nila yung ons na inaasam-asam ng mga beta male na 80%. Eh, yung mga 80% nagko-commit pa para lang dun. Eh, kaya nga nandito tong Blackpill na channel para imulat yung mata nyo para Blackpill tayo. Mag-pro na lang kayo. Kung di mo makukuha sa ONS at FWB yung gusto mo, mag-pro ka na lang. Uta. Ba't ka pa makikipagrelasyon? Eh, yung kakarelasyonan mo, mas magastos pa yan kaysa pagpo-pro. Ikaw pa silbidor dyan. Eh, dun sa baka nga ikaw pa yung kumilos. Kahit nga ako pogi na ako pa yung kikilos talaga sa bedroom Na kaya naman sila uulit dahil ginagalingan ko rin kahit papaano. Yun yung burden of performance sa pagiging pag pinili ka tapos yung matitira mo sub 5 lang din naman. Eh kung relasyon ka, average looking yung karelasyon mo kasi yun talaga yung dynamic Yung babae na namimili na pang long term, yung average looking tsaka pangit pinipili nila kasi may assurance sila dyan. Tsaka wala ganong options yan. So, mangyayari is, ganun din. Baka nga hindi sila bigyan tapos dominante pa dyan, baka babae, di ba? Hindi sila bigyan, bibigyan lang kada sweldo. O, parang ito, yung katrabaho ko na Korean, 22 years old, virgin pa siya. Tapos may boyfriend. Ba't di niya binibigay sa boyfriend niya? Malamang naghahanap pa na ng iba yun na may tsura. Eh sa akin, tuwing duty ako, nakikita ko siya nagbablush o nagbe-makeup. Kinakausap pa ako. Yun yung sinasabi ko na flirting and seduction na sinasabi ko sa inyo. Yung babae yung lalapit, tapos sila yung kakausap sa'yo. Tapos ikaw na yun kung mag-gets mo. Yun yung sinasabi ni Rolo Tomasi na kailangan mag-gets mo yung game. Pagka in-approach ka ng babae, kasi there's no way talaga na mag-approach yan. Tapos alam yung bullshit na wala namang kwenta itatanong. Yun. Yung bigla na lang magtatanong na alam naman niya yung sagot. Yun yung tinatawag, gusto kunin attention mo. Ibig sabihin, gusto ka ng babae. Marami kasi mga lalaki hindi marunong magbasa ng cues Tsaka yung mga na obvious naman talaga. Para malaman mo rin yan, ida-direct mo talaga. Kahit papangit ka, basta may lumapit sa'yo or average ka, which is malimit manyari yan, nalalapitan. Pero kahit na, kuwari, may chance na talaga na lumapit sa'yo, da-direct mo na lang talaga para malaman mo talaga. Magkaalaman na kaysa naman paasa-asahin ka, di ba? So, paano yun lang siguro. Peace.